Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon itatopic natin paano ba magpaamo ng ibon, particular sa parakeets mga lods, na hindi naman siya handpid. Ayan, yan ang ating itatopic mga lods. Let it, bang, bang. Ayun mga lods, magandang araw. Ayan. Ayan, nakikita nyo yung dalawang yan mga lods. Ayan. Totally ano yan, ito pinapauna ko na mga lods, lalo na sa mga mga ayoko nang banggiting baser, yung mga lang siguro, banggitin na lang natin metikuloso mga lods. Ito pinapauna ko na. Ayan, lalo na sa mga ganun na ito base sa experience ko. Ngayon kayo naman mga idol, mga lods talaga ito lalo na kung newbie kayo, di ba kaya nga tayo nag-ibon kasi mahilig tayo sa ibon. Minsan gusto nating hawakan. So ngayon itatopic natin, gaya ng sabi ko kanina, papaano, ano ba ang tamang kategory, o paano mapapaamo ang alaga natin parakeets, particular sa parakeets to mga lods sa Alps. Dati sinubok ko na to, okay naman, kaya lang talagang wala pa ako sa mood na yung mag-alaga ng pinapaamo talaga, kasi kagaya nung pinaamo ko dati, nabili mga lods. Although hindi pa naman full na mabait o maamo yung ibon, nakita, umunta rito, nakita niya, nahawakan ko, hindi nangangagat, nabili. Ayun, kaya siyempre binigay natin, pero presyong lang yun, kaibigan lang yun, kasi kilala ko naman yung totally may nagano lang yun, naghahanap siya. Kaya sabi ko sa kanya, ayan, huwag mong pakakawalan sa labas kasi hindi pa sanay sa labas yan. Panloob lang yan. Pag sa loob lang yan, okay yan. Pero pag nilabas mo, hindi na ako nakakasiguro kasi hindi pa train sa labas yan, sabi ko. Tsaka ako, mga lods, hindi naman ako nagtitrain ng na sa labas kasi masikip dito. Tsaka kailangan sa labas meron kang tali muna. Yun yung pinaka the best doon. Pag nilabas mo kahit maamo na sa loob, nagamon tali. Mayroon na bibili naman yan yung pang outdoor kung gusto mong ilabas. So ngayon balik tayo dito mga lods. Uulitin ko, pinapauna ko mga idol, lalo na sa mga natin, yung yan, nakita nyo na, totally kinumentan nyo na ito base lang sa karanasan ko. Lagi kong sasabihin, hindi tayo eksperto mga lods. Yung atong channel na to, di ba mga lods lagi kong sinasabi sa mga UB. Ngayon may bumanat professional, ayun, may problema yon mga lods. UB nga di ba iwan na natin yung mga lods. Ngayon ito mga idol, paano mag-train ng ibon, particular to sa kids, kasi parakeets lang talaga yung alaga natin. Badgerigar yan. Tawagin ko to kids kasi sa buong mundo kasi mga lods, ang parakeets malawak yan. Yan, ulitin ko yun para sa mga pumupuntos na hindi naman alam ang pinupuntos. Malawak yan, maraming klase yan. Singit ko lang para matigil na yung mga ganyang Totally may topic na ako dyan. Pinakita ko nga yung iba't ibang klaseng ibon na nakapaloob sa parakeets. Iwan na natin yung mga lods. Baka mamaya kung saan pa tayo mapunta. Ito na tayo. Paano ba ang yung kahit pa paano maamo yung ibon mo. Yan, kaya nang nakikita nyo. Yan mga lods, na yung mga yan. Pagamat mga inakay sila, pero sa karanasan ko yan lahat. Bali kung di ako nagkakamali, lahat sila yung naiwan na tapos sinalin ko na sila sa malaking cage, flying cage. Kung di ako nagkakamali, nasa 15 yata o 16. Lahat 16 ba o 18. Basta hindi ako siya, mga ganun sila kasi hindi naman kasi lahat bigla may nauna na dyan.
Totally, ang lahat-lahat ng ano natin, may 20 yan. Kaya siyempre may nauna. Kailangan, yun na natin yun para hindi awayin nung may-ari ng cage, yung breeder dyan. Kasi pag matanda na yan, aawayin niya yun eh. So yun, ganito yun mga lods. So, unang step, hindi ano to hindi handfeed Kasi pag handfeed, madaling magpaamo kasi handfeed nga no. Pero yung kagaya ko na dahil sa tingin ko tamad pa akong na mag-handfeed dahil yung area wala akong pag i-recall mo napakasikip ng bahay ko kaya sabi ko tsaka nga lang kung kalooban ng Diyos makauwi pa ako dyan may tayo yung bahay namin yun maluwag yun mga lods ang pinaka-space na gagawin ko sa harap nasa 100 square meter pero hindi naman babahayan lahat yung kasi 200 yun hindi naman babahayan lahat yung 100 so ibig sabihin malinaw doon 100 square meter yung maluwag mong area kaya okay na okay yon. So ngayon ganito mga lods ang unang step balik tayo pag inakay pa yan nakapagpa-inakay ka sanayin mo pag siguro mga 2 weeks na sila medyo na yun nakakaramdam na yun pag 2 weeks ibig sabihin may sense na unang gawin mo, hugasan mo yung kamay mo kung naninigarilyo ka, kung ano pa naman pinaghahawakan mo, Kasi ako mga lods, kaya madali akong makapag, hindi naman professional mga lods, Wala akong bisyo mga lods. Di ba, Kaya nakakasiguro ko yung kamay ko, walang amoy. Di kagaya ng, pasantabi sa mga naninigarilyo. May amoy yung katawan nyo mga lods, kasi ako dati rin akong bumisyo May amoy ang katawan nyo, may amoy ang kamay nyo, pati hininga nyo may amoy, alam ng ibon yan. So ang delikado ron, pag magsasanay kayo, baka pag ginawakan nyo, pagbalik nyo, kinabukasan, patay na yung inakay kasi iba na yung amoy. Kaya iwasan nyo, kaya yung itatapik natin ngayon, magtitrain kayo na hindi handfeed. Tapos ibabalik nyo sa pugad, delikado yun, mga lods. Di bali, kung handfeed dyan, kahit amoy, beha kasi tawag yun mga rods, sigarilyo. Amoy beha, sabi nga ng matatanda, walang pakialam ang ibon do kasi ikaw yung kikilalaning parents niyan. Pero iba yung ginagawa ko mga lods, na hindi siya handfeed pero ititrain natin. Totally, sa mga nagdaang panahon, nakita nyo na yun, tsaka yung mga lumang video ko. So ano yung ginagawa ko mga lods? Yun nga. Kailangan, kung gagayahin nyo to mga lods, lagi kayo maghugas ng kamay hanggat maaari mag-toothbrush kayo kung naninigarilyo kayo kasi may amoy yan alam ng ibon yan. Di bali kung yung inakay okay lang yun, talagang nasesense yan. Yung delikado yung ibabalik nyo sa pugad. So yun, malinaw na yun mga lods na kailangan walang amoy. So ngayon, para safe, ibabad nyo yung kamay nyo sa patoka para at least pagkuha nyo amoy patoka yung kamay nyo. So ngayon ang lagi nyo lang gawin, kunin nyo yun araw-araw kahit saglit lang, kunin nyo, hawakan nyo lang, simasimasin nyo. So ibig sabihin pinaparamdam nyo sa ibon nyo na ikaw yun, tuwing kukunin niya ito yung parang sinesensan niya ito yung nagpapakain sa amin. Ayun, parang gano'n na, tatatak mo na sa isip niya yun. So gano'n yun, tapos ibabalik mo rin. Ang ibon kasi mga lods, lalo na yung mga yan, nasa 3,000 yata mahigit. Kung di ako nagkakamali, yung budgerigar o parakeets na tinatawag sa Pilipinas. Ayan, correct natin. Pilipinas, ang tawag dyan, parakeets. Yan. So ngayon, alam niya yun. Kasi may memory yan, 3,000 mahigit. So natatandaan niya yun mga lods. Diba, yung kasabihan nating mga tao, pag bata pa, malakas ang pantanda niyan. Pag medyo matanda na, mapurol na, diba, no? So, ganun din ang ibon, mga lods. Natatandaan niya yun, malakas ang pantanda niya. Ngayon, sa kakahawak mo dyan, hanggang sa lumalaki siya, tutubuan na siya ng balahibo. Ano yan? Hindi ka na niya kakagatin. Siguro, kung kakagatin ka man yan, ano na lang. Sa umpisa, normal yan Pero habang tumatagal, lumuluwag ang kagat niya. Parang laro na lang. Parang pagbati na lang sa iyo. Baka na naman ako ni sino ka man, o ni amo, gano'n, So masasanay ang ibon. Kakahawak hanggang sa
tubuan na ng balahibo yan, nakikita ka na niya, hanggang sa makumpleto yung balahibo niya. Ang kagandahan pa niya, hindi pa siya nakakalipat. Pag makikita ka na niya, lalapit na yan mga lods. Kilala ka na. Tsaka parang nag-aantay siyang kukunin mo. Parang yung dilaw. Parang yung blue sa baba. Si anak ni Quing Quing yun eh. Babae siya, kaya kuwang-kuwang. Ayan. Totally, inalis ko yung mga doon para mag-breed na yung Nasa 7 months na rin yung mga kaya... Pero hindi ako nagmamadali, nilagay ko lang. So yun, parang ganun. Parang yung si kuwang-kuwang. Siya, may particular siyang area na pupunta siya ron, doon mo siya kukunin. Masanay siya sa ganun. Na doon mo siya kinukuha, doon siya pupunta. Parang yung isang blong ibong ko dati, na yun, i-out ko yun eh. Bibitawan ko, tas lilipad, dadapo doon sa kakapit sa screen. Nag-aantay siya, doon mo siya kunin. Yun. Kaya ganun yun mga idol, na ang ibon, kung ano yung ginagawa mo sa kanya, kasanay yun. Yun, hanggang sa pagpakakainin mo, hindi na sa ilang, kukunin mo yung yan, kagaya nakita nyo, nilabas ko. Totally, yan mga lods, medyo mahirap nga yung ginagawa, gawin mo sa dami nila. Tapos ako kasi, sinesense ko kung sino yung natuto eh. Pag may natuto, yun, doon lagi ako nakapokus kahit marami sila dyan sa cage. Pag kinuha ko yun, walang palag yun. So yun, ganun yung ginagawa ko. Although minsan tinitigilan ko kasi lang naman yun, hobby ko lang naman. Hindi man ako trainer talaga ng ibon, So yun, pinapakita ko lang kung gusto nyo lang ng ganitong estilo na i-maintain nyo. Yun, kita nyo. Totally hindi ko na video yun eh. Wala pang pagkain. Di na doon sila, kukunin ko yun. Pag ayaw sumama, kukuha akong pagkain. Dadapo yun. Ilalabas ko. May sasama, hindi ko na, siya lang talaga. So, pero pinaka the best mga lods, pag nagtitrain ka ng ibon, huwag sa marami para kung kung hilig mo talaga mag-train na hindi unfit. Ihiwalay mo. Ayun, mas mabilis yun. Kaya ako kasi hobby lang to na minsan naisipan ko, minsan hindi ko na pero yung ibon kasi ni-recall na yan, natatandaan na. So yun mga lods na sa araw-araw ang gawin mo, kung gusto mo talagang i-train na hindi siya hunted, i-separate mo kung ilan man niya, kung 2 ibon niya, 3. Ako dati, ang dami nga niyan eh. Tapos ang pinaka the best, meron kang cage na guys sa akin, sa akin kasi maraming si it eh. Yung maganda yung pag dinampot mo, madali. Hindi na kayo maghahabulan. Doon mo siya i-train. O kaya sa kwarto, masasana yun araw-araw. Lagay mo sa cage. Di ba, O kung may sarili silang cage, kahit single lang. O pasok mo sa kwarto, bitbit mo yung cage. Pag pinakawala mo, ililipad na yun eh. Tapos pakakainin mo. Dadapo sa'yo. So, ganun lang yung mga idol. Tapos ang sa araw-araw mong ginagawa yan, kukunin mo, pakakainin mo, di sanay na sanay siya ron. Kagaya nung yung, di ko nagkakamali kung dilaw din ba yun o nadala lang yun kasi pag ko naipit sa basta pagbukas mo lang kahit sililipad na yan palabas kasi sanay na eh. Dadapo na sa'yo yan mga lods. Kaso yun naipit lang. Nadala pero pa rin eh. Okay pa rin eh. Kaya ngayon, na siya. Ngayon, pinaris ko na siya doon sa isa. Na gano'n na siya. Kumbaga sa lumagay na tatahimik. Kaya lang hindi pa nag-breed mga lods. Nasa edad na rin siya. Hindi ako nagkakamali. Na rin yan. Nasa 7 months na rin. Pagkakasabay yan eh. Ngayon mga lods, pag nagtitrain ka, gano'n lang ang gawin mo sa araw-araw. Kunin mo sa nest box hanggang sa lumaki yan. Masanay siya. Pag yung ganap na siyang ihiwalay, so kung mayroon kang pambili ng cage o may cage kang bakante, ilagay mo na siya ron. Tapos siguruhin mo na pag pinakawalan mo, hindi lilipad sa labas, nakasafe. Ayun lang, araw-araw, i-train mo lang na gano'n, masasanay yun. So hanggang sa yung ibon, sanay na siya na ikaw yung alam niyang nagpapakain sa kanya. So ikaw yung kikilalanin niyang parents.
Tapos, kung mga ilang buwan mo siyang tinetrain, ayun na. Umpisahan mo na siyang lagyan ng tricks, mga lods. Pwede nga ang tricks mo kung nasa kwarto ka yung gutom na gutom siya, na pag yung alam niyang pakakain mo, dadapo na kagad sa'yo. Ano lang, maglagay ka ng puntungan sa dulo, tapos doon sa dulo. Na minsan, ipatong mo siya, lagyan mo sa dulo, tapos anuhin mo. Umalis ka, tapos tawagin mo. Pwede mong sipol, pwede mong pito. Hanggang sa masasanay siya, huwag mo siyang pakakainin. Kasi seed na kagad ang ano niyan, hindi na sirin, di ba? Huwag mo ibibigay yung pagkain hanggat hindi ginagawa yung gusto mo. Halimbawa, yung idadapo mo, tapos tatawagin mo. Yung kahit nasa lalagyan lang, mga lods, para hindi siya masyadong hirap. Kasi pag sa kamay, minsan hindi niya napapansin yan So, sanay siya dun sa pato ka. Pag nilagay mo yan, dadapo, kunin mo uli, lagay mo sa perch, tapos umalis ka. Unang step, 1 metro, yan. Lilipad, kakain. Pag nakakain na, alisin mo na naman. Lagay. Hanggang sa pagaling ba, ilang araw, o gawin mong 1 metro at kalahati ang distansya mo. Hanggang palayo ng palayo yun, mga lods. Tapos sipol, gano'n. Yun, makakapag-train ka ng parakeets, mga lods. Yung mga yung nakikita nyo na dyan, yung mga alps. Totally alps one yan Yan, baka magtaka kayo, di ba, no? Batid nyo na yan, binigay sa akin niya. Palagay ko, kahit yung may-ari niya, hindi niya nahawakan ng gano'n yan, So, bakit, bakit gano'n? Hindi na sila lumilipad. Kasi particular sa, mga lods, sa alps, lalo na, hindi sanay yan. Matanda na yung mga lods. May edad na yung mga yan. Nilipad dyan. O ano mga tricks ang ginagawa dyan, mga lods? Bakit? Parang ang bilis yata, di ba? No? Ano lang yan, mga lods? Simple lang. Kaya lang, yung ibang mag-iibon, ayaw nila, lalo na pag mahal yung ibon nila. Ayaw nila yon. Kasi di ba, pag mahal ang ibon, ang batayan sa peder. Ni konting ayaw nilang mabangasan Alagang-alaga. Pero kung ikaw, nagtitrain lang ng ibon na kagaya niyan, kung tawagin yan, low mute Bagamat nung araw, hindi naman low mute yan, mga lods. Sure, magandang tawag yan, normal. Ano pa man. Pero hindi low mute kasi ang ibon. Ito, masingit lang Kaya tinatawag lang naging low mute yan kasi bumaba na yung value. Pero sa totoo, mga lods, hindi low mute yan. Bumaba lang ang value nila kasi sa dami ng mutation. Kaya tinatawag siyang low mute. Pero sa katotohanan, hindi low mute yung mga yan, yung mga ibon, Lalo na yung mga dating mahal, tapos biglang nagmura. Bumaba lang ang value, pero hindi na low mute yan. High mute na rin yan. Mga Pilipino kasi, hilig mag-breed ng cross. Di nila alam, sila yung nagpapababa ng value talaga ng pasantabi uli. Ganun talaga Gustong kumita. Yun lang naman yun gustong kumita. So, mag-breed ng ibang ibon. Pag may na-breed, kita ka agad yun pag sila nakauna. Ganun lang yung mga lods. Mabalik tayo sa sa pagtitrain ng idol. Yan, kagaya nung nakikita nyo na mga alps, baka magtaka kayo, kagaya nung entrada natin. May technique yun, mga lods. Napakasimpleng technique lang yun. Kaya lang, gaya na sabi ko, ayaw ng ibang mag-ibon yun. Alam nyo kung ano yun. Ano yun, bawasan mo yung pakpak. Pero yung pinakabagwis niya, huwag mo ubusin kasi papangit ang ibon. Bawasan mo. Ito inuulit ko, ayaw ng ibang mag-ibon niya kasi iniingatan nila yung pakpak. Pero yung kagaya ko, baka may kagaya ko na ang gusto lang, maamo yung ibon. Ito, bagay sa inyo to, mga lods. Bawasan nyo yung pakpak. Tapos, ang unang niya, kung nasa kwarto ka, pag bitaw mo yan, talagang ang normal niya, lilipad dyan So, gagawin ko lang dyan, kung alps yan, hindi ko siya hawakan muna kasi, siyempre, kakagating ka niyan, mga lods. Sakit yan. Pag kinagat ka niyan, para kang kinagat ng vampira, 2 kaagad ang butas ng daliri mo. Dadapo yan, kakapit. Parang, mga hawakan ko, pero hindi ko naman kukun. Lilipad na naman yan, dadapo na naman. Tapos, pupunta ko na agad sa mapagod yun, mga lods. Pag pagod na, yan. Ingatan mo lang na huwag ka makagat, kunin mo. So, kung may perch yan, minsan pinapatong ko yan sa carrier Ilalagay ko na naman yan. Lilipad na naman yan, mga lods. Diba, ganun uli. Hanggang sa mapagod siya, hanggang sa
ibalik mo lang siyang ibalik doon. So ngayon, ma-realize niya na hindi ka naman delikado, hindi ka naman harmful, ano. So ang may isip ng ibon dahil yan mga lods, ang memory niya 5,000 mahigit. So marirecall niya yon, na matatandaan niya yon na hindi man ako inaano na ito, binabalik lang ako doon. So ngayon, pag katagalan, pag pagod na yan, hindi na gagalaw yan dyan kasi pagod na. So himasin mo yung ulo niya. So minsan pag nailang pa rin yan, lilipad na naman yan. Ibalik mo lang uli. Himas. Lipad, himas. Yan, parang yung ako, kung may papakita ko yung video, ano. Ulit-ulit lang yun. Hanggang sa magsawa ang ibon, mga lods. Ngayon, hanggang sa bandang huli, andyan lang siya. Ito sa Alps naman to, mga lods, ha. Yung sa Parakeets, yun, basic lang yun. Siguro, tsaka na natin dagdagan yung sa kids. Ito sa Alps naman. So ngayon, ano yan, araw-arawin mo rin yan, lods, na gawin mo. Kaya lang, ingat ka kasi sa unang entrada niya, may makakagat pa rin niya. Kaya pinaka-safe, mag-guantes ka muna pag kukunin mo sa cage. So, ayun. Lalo na pag nakaseparate na cage na yan, masasanay yan araw-araw. So, matatatak sa ibon niya, ito, ginagawa lang naman sa akin, kukunin ako. Tapos, ilalagay lang ako dyan, ihimasin yung ulo ko. Ganun. So, ngayon, ang isa pang technique doon, mga lods, sungo mo na pakainin. Huwag kang magpapakain. Pag balak mo siyang kunin sa cage, kasi hindi naman minsan, di ba, araw-araw na gagawin natin yun. Depende na sa inyo kung hindi kayo busy. Huwag mong pakakainin muna. Ngayon, masasana yung ibon na kung tuwing umaga mo gagawin yan. Lalo, maganda yung umaga, yung gutom siya. So, ibig sabihin, tapos pakainin mo, susunod ngayon yan sa'yo. Susunod yun. Kaya ganun lang ang mga lods. Ngayon, minsan hindi kakain yan eh. Ako, ginagawa ko, lalagay ko lang yung pagkain dyan. Tapos pag natanggal na yung pagod niya, kakain yan, mga lods. Lagyan mo lang tubig tsaka Sa ko na yun ginagawa sa huli. Para matandaan ng ibon na, pag naman natapos kami magliparan nito at maghabulan, pinapakain nga ako eh. Ganun lang yun. Tapos minsan nagko-computer ako, pinababayaan ko lang. Totally yan, dahil may abs ako dati, ginagawa ko yun. So, ayun, hanggang sa matatanda na puro ganun lang yun. So, nasanay na siya, yun. Tsaka mo, although ito, mga lods, mahirap na siyang turuan ng mga tricks. Pero, depende rin sa inyo kung tiyagaan lang naman yan. Kasi ako dati, ang pinaka naibigay ko lang tricks, yung nasa kamay ko, ihahagis ko, dadapo sa perch. Tapos kukunin, dadapo sa akin. Tapos minsan pinapaikot, yung tawagin niya ata, backing backing recall ba yun? Yung nasa likod mo siya, ihahagis kong ganon, dadapo dun sa perch. Kahit hindi niya nakikita, hanapin niya, iniikot yun. So hanggang doon lang yung naano ko ron sa ibon kasi dahil ang Alps talaga sa totoo lang, kung gusto mo matalino yan, handpid. Pero yung kagaya ko, wala akong panahon, sabi nga sa inyo. Yung pinaka-basic lang yung sa akin. At least, mga lods, ang ibon nyo na nasanay siyang gano'n. Wala nang kagatan. Yun lang ang ron. Tsaka hindi na yung takot ka pang hawakan kasi kakagating ka. Hindi na maalis sa ibon nyo. Pero, tandaan nyo, wag nyong ilalabas yan. Kasi hindi handpid yan. Tsaka hindi, kagaya sa pwesto ko, di ba? Nasa inyo yun, depende yun. Ayun, para sa mga hindi handpid, naisipan mo lang i-train yung ibon. Natanda na, maganda pala yung ibon na to. Ayun, at least, hindi siya 100% na maamo, pero, hindi kagaya ng iba na, pag kakainin pa nga lang minsan, lumilipad na eh. Di ba yun? Ganun mga idol lang. Simple yung pagtitrain. Pero ito mga lods, pinapauna ko, hindi 100%. Sa kids, sa Alps hindi ako kasi nakita ko talagang mailap yan. Pero kahit pa paano, yan, nakikita nyo, di ba? Umpisa pa lang yan eh. Kaya lang, okay, tutuloy-tuloy ko yan kasi nakita nga ni Commander, nagulat siya eh. Sabi ko, hindi. Binawasan ko ng pakpak para limitado yung lipad niya. Ganun naman eh. Kahit sa mga ibang nagtitrain, ganun ang ginagawa mga lods. Sa mga yung matanda lang ang tinrain.
O kaya yung medyo alanganin sila, ilalabas kahit handpid dyan. Minsan binabawasan din nila yan mga idol. O yun. Pero sa parakeets mga lods, ano yan, minsan nga, ano na yan, yun nga, yung hawak-hawak lang, hindi mo siya inahandpid. Kasi iba yung handpid mga lods eh. Pag nakalimutan mo kasing pakainin yan, patay ang ibon. Kaya ako, iniiwasan ko mamatay ng ibon. Kaya ginagawa ko, hindi ako nag-handpid pero sinasanay ko silang hawakan. Yan, kita niyo, walang ano yung ibon. Lalo na, naisama ko na sila sa cage. Iilap na yan mga lods eh. Pero kita nyo, ano siya. Dahil sanay silang inahawakan ko nung nakahiwalay pa sila. Ano yun, hinahanap din ng ibon yun. Although, hindi lahat matututo. Ganun yun mga lods. Tapos ako minsan, pag nagsawa na ako, pinabayaan ko na lang ang ibon. Pero, ang kagandahan doon, pag dinakot mo, kikita nyo, di ba? Napapansin nyo ba na dinatakot ko? Ano sila, maamo na. Kakagat man yan, kagat ano na lang. Kagat kaibigan na lang, hindi nakagat kaaway mga lods. So yun mga lods, yun lang yung natin, yung mga lalo na ako, kagaya ko na mahilig talagang gustong hawakan ng ibon. Ayan, itong video na to para sa ito mga lods. Pero paalala, siguruhin mo ang ibon na hindi siya makakatakas, lalo ba kwarto. Talagang walang siwang kasi pag may siwang yan mga lods, good luck. Di ba? Lilipad dyan mga lods, siyempre tatakas yan. Lalo na yung ibon, di pa naman sanay. Okay mga lods, siguro yun lang. At kung may nasabi man akong konting mali, pasensya na kayo mga lods. Tao tayo, hindi tayo perfecto. Ha? Di ba, no? Siyempre tao tayo, nagkakamali rin mga idol. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.